Hi guys, good morning. So time check, it's 5:16 AM na. So dumating na actually yung breakfast ni mo dito. So time na para mag-breakfast siya kasi NPO na siya pagdating ng 7 AM. So wala na siyang kailangan kainin, wala na siyang kailangan inumin. So NPO siya ng 4 hours until 11 AM. So 11 AM kasi nakaschedule yung kidney biopsy. So kailangan niya ng kumain. So yun yung instruction ng doktor. Kailangan bago mag 5:30 AM is nakakain na siya. So ito guys yung kanyang food. So nakaano pa rin siya. Naka low salt, low fat. And meron siyang isang slice of bread. Ito parang tuna. Ay, tuna ba to? And then merong slice of cucumber. Wow, parang ako kakain ito. De, joke lang. So may ubas, may rice, water, and then kung gusto niyo mag-coffee. Then guys, gigisingin na natin si Mo para mag-breakfast siya ngayon kasi kailangan niya ng kumain. I think may papainom pang gamot. May rice ka pa rin? May rice ka pa rin. Pinigay nila. Gusto mo to? Wow. Kumain ka ng kumain muna kasi. Gusto na. Yung. Ano ko gawin din natin? Hindi yan dilata. Kasi tinatanong ko din minsan yung ano eh. Hindi yan dilata. Fresh. Ano sila pwede maglagay ng dilata dito? Kamalata sila dyan. Umit pa rin, no? So yun guys, good morning. So time check, it's already 10:30. So 30 minutes na lang bago kami bumaba for the kidney biopsy ni Mo. So ayun, actually pumunta na rin dito yung mga doctors niya and yung nephro para bigyan siya ng instruction for the procedure. So ayun na si Mo. Gisnising ko na siya. Nakabangka? Ha? Yes. Huwag kakabahan. Nakban ako. Mas maano pa yun, mas masakit pa yun dun sa ano. joke lang. Kinakabahan siya guys. Sabi ko nga ano lang siya eh, yung parang, anong tawag dun? Parang karayom lang na tatlo. Tatlo nga lang. Huwag kang kabahan, ha? Diba? Hinga malalim. Paano? Buga. Alo, baho yan. So, ayan, waiting na lang kami para bumaba doon sa anong tawag doon? Radiology department and ayan, hopefully maging okay ang lahat. And alam ko magiging okay yan kasi magagaling yung mga doctors din dito. And ayun, naka-NPO siya. Wala siyang kinain since 7 AM until 11. So, ang advice naman sa amin ng doctor is after the procedure, just in case na okay daw yung mga lab tests for tomorrow. So, pwede na rin kaming ma-discharge. So, ayaw din naman namin dito tumagal. So, ayun guys, we'll see you later. Siguro baka hindi ako makasama pero ihatid natin si Mo doon kasi kinakabahan pa rin siya hanggang ngayon. So, bye-bye!
Guys, ngayon is nandito ako sa labas ng kung saan ginagawa yung procedure kay mo. So, ngayon is waiting na lang ako. Time check, it's already 11:56. So, nag-start yung kanyang procedure is nasa around 11:30. So, expected siguro natin mga 12:30. Tapos na kasi ang sinabi sa akin, 30 minutes to 1 hour daw yung procedure. So, depende. And may 30 minutes daw na recovery. So, ayun. Actually, kanina pa ako lakad ng lakad kasi kinakabahan din ako. Mabuti na lang nandito yung US family namin dahil nakakausap ko sila on the phone simula nung pinasok si mo dun sa may area kung saan gagawin yung procedure. So, ayun. Thank you so much po sa inyo dahil andyan sila para bigyan kami ng moral support. Kasi si Mo talaga kinakabahan talaga siya. Kabang-kaba talaga siya. Since first time yung yung procedure na gagawin na to. And never pa siya nasa surgery talaga. So, ayun. So, tara na. I-check muna natin kasi hingi tayo ng update kung ano na yung nangyayari sa procedure naman. And guys, nakabalik na kami finally dito sa my room. And actually, nandito na rin si Mo. Yung food niya, dineliver na rin. So, pwede na rin siyang kumain. Ito ang food niya ngayon, guys. Same pa rin. Low salt, low fat. Pero, low protein. Wala na rin. Low salt, low fat ka na lang. Low salt eh. Low fat eh. Wala. So, ito ang kanyang food. Wow, chicken ulit. And then, may rice. And then, parang, chicken soup. So, ayan na si Mo. All goods. All goods daw. So, papakainin muna natin siya, guys. Dahil kanina pa siya naka-fasting. Almost, na siya. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Almost 6 hours na siyang naka-fasting. So, pakainin na muna natin para may lakas siya. Ha? Yung pa mo. Yung mismong ano? Sige po. Uwi na lang namin pagka hindi nagamit. Joke lang. Joke lang po. Ang sarap ng pagkain mo. Sumangat ko pa unti. Ano? Tatamaan? Okay, tuloy try. Hindi pa. Ako na. Sigurado ka ha? Sabi ulit to. So yun guys, finally nakakakain na si Mo. Hindi lang actually pwedeng itaas pa masyado yung ano niya. Yung kanyang... Sige. Lagyan ko. Kanyang bed kasi baka may pressure na agad sa likod. So, hindi muna natin siya itataas masyado. Pero masakit mo. Masakit daw. Kasi baka wala na yung anesthesia niyan kasi 11:30. Actually, ang bilis lang guys ng procedure. And yung inaakala namin na abot na 1 hour, hindi naman pala umabot ng 1 hour. Parang 10 minutes nga lang ata umabot yung yung procedure. Kasi sa labas, kinakabahan ako. Kaya bumili muna ako ng pagkain. Baka ako naman yung mahimatay dun sa waiting area. So, ayan. Finally, thanks God.
okay na, nagawa na, and actually sa sa right kidney siya kinuwanan ng mga specimen. So 4 ata eh. So si Moon na siguro magkukwento sa inyo nung wait lang. Nangyari sa kanya. Kasi parang ang bilis lang daw nung nangyaring procedure sa kanya. Anong mas masakit mo? Yung turok ko o turok ni Doc? Sorry. Joke lang, it's a prank. Actually, binigyan kami ng mga bote guys for monitoring ng kanyang wiwi kasi daw possible baka may mga dugo, ganyan. Pero so far, umihi siya ng isang beses. Wala naman. Wala naman ako nakitang urine. So, urine. Wala akong nakitang blood sa kanyang sa kanyang urine. So, isa sa good sign. Pero ayun, imo-monitor pa kasi magsi-CBC siya mamayang 6 PM ulit to check. And hopefully tomorrow, yan, makauwi na kami. Sabaw ulit. And guys, time check, it's already 6:03 PM na. So, kaninang around 5:30 is kinuha na ulit ng CBC si Mo para i-work up ulit yung kanyang CBC. Ayan, kasi under monitoring pa. So far guys, nakakatatlong ihi na si Mo. Pero yung isa natapon ko. Supposedly dapat i-keep siya. Pero parang nawala ako sa wisyo. Kasi inaantok ako guys. Pero yung first 2 naman na na urine niya, na i-keep ko. Ganito siya. So dito ko siya ini-store. Yung kanyang ihi. May bote, merong isang embudo, tsaka merong bilab. So every time na iihi siya, ilalagay dito, i-keep. Kasi i-check nila kung may mga dugo daw ba sa urine. Or I don't know kung gagamitin nila for further studies. So ayan, 6 o'clock na, kailangan na rin gisingin si Mo kasi kakain na din siya maya-maya. So far so good, wala naman masyadong nararamdaman si Mo. Medyo nangangalay na nga lang yung likod niya kanina. Kasi until 8 PM pa. So time check, pa lang ngayon? 6:04. Ayan, 6:04 pa lang. Until 8, kailangan lang siya, naka-flat siya. Actually, hindi nga naka-flat yung niya dahil nangangawit na siya. So, ayun. Gisingin na lang natin siya in a while. Ay, sorry po. Yes po. Regarding sa ihi niya, hindi naman daw po bloody. Hindi naman po, wala naman. Oo. Same po ng Same ng lang first din 2. ng kulay. Okay, sige. Thank you po. Natapong kasi natin guys yung pangatlo. Pero wala pa rin namang blood. Yan lang naman yung nila. Chine-check. Gising na. Kaya pagkain niya ngayon guys is parang kaldereta na may gulay. Tapos may soup. And rice. Ba't kaya kaldereta binigay sa'yo? Dessert daw. Huwag muna. Angat ko pa? Hindi na ako nun. Okay na yan. So yun, as per the nurses guys is hindi pa siya pwede talagang totally, actually pwede ka nang tumayo eh. Ay, umupo no? Ito daw bawal tanggalin. Ano ba yung nakadikit? Sandwich. Mm, sandwich panel? Ano? Saan na nilagay sila? Masakit? Masakit? Huwag mo munang galawin. Kasi guys, sa likod niya, dun mismo sa kinuhanan ng specimen, merong parang parang pang-press dun sa may kinuhanan ng specimen. Kaya medyo nangangawit yung likod niya. So, Nakakalang. kainan na.
Oh. Ang dami eh. Malamig na? Okay. Hopefully bukas ma-discharge na kami. And so far okay naman yung mga urine niya. Natapon ko nga lang kanina yung isa. Dahil hindi ko inaasahan. Inantok talaga ako guys, as in. Inantok ako, B. Hindi ko na... Pag gano'n, dahil matataas. Ganon. Kain na nga, sis. Sarap. Ay mga sis, kamusta kayo? Maraming salamat sa inyo mga sis. Sa mga prayers nyo, sa mga comment nyo. Thank you. Successful yung operation. Wow. Parang pares ata itong binigay sa'yo. It's a girl. Charis. Nang anak pala. Aray ko. So medyo masakit pa rin yung area na tinurukan dahil kasi tatlong turok sila and malalaki ay mahaba yung Needle. yung needle, ganun siya. Pinakita siya actually sa akin kung curious ba daw ako, tapos yun sabi ko ay kabog, ang laki. Parang ganyan siya ata guys. Pala. Ganun, Ganyan. mahaba siya. Tapos after nun, meron silang kinakalang dito, banda sa area, nung pinag-injectan nila. And until now, is nandito pa din. And akala namin hanggang 8 lang siya. Pero sinabi sa amin na ulit ng nurse, tomorrow pa daw pala. So, sobrang alay na yung likod ko. And gusto ko nang, alam mo yung umikot, kumabila kasi nga 'di ba yung matulog lang tayo ng isang side ngalay ng likod natin, what more pa itong may nakakalang, hindi nakalapat ng maayos yung katawan mo doon sa mismong higaan, kaya pahirapan talaga siya. Kaya ganyan ginagawa ko, mga tangat ako ng onte para kahit papaano maano yung init, yung alay, talagang discomfort talaga yung nafe-feel. Tapos bawal akong tumawa kasi naano yung muscle ng tiyan pati doon sa likod. Pero thank you so much sa inyong lahat, mga sis, sa mga prayers nyo and mga comments nyo sa mga videos namin, and may mga nagpa-private message din sa amin. Maraming salamat po. And syempre sa aming mga USA family, thank you so much sa inyo, and dahil sa kayo sa mga nagpalakas ng loob namin. Ayan, sa mga panahongan pinanghihinaan kami. And syempre, thank you so much, Lord, for this successful na pag-biopsy ng kidney ko. And ang wish lang namin ay sana maayos na ang lahat. Matanggal na yung mga kailangang tanggalin, yung mga sakit-sakit, and magamot yung mga dapat magamot. And sana tomorrow is makauwi na din kami kasi yun na lang yung inaantay. And expected kasi mga sis, after nung kidney biopsy, magkakaroon daw ng blood doon sa urine ko. So, yun yung expected. Then, iaano daw nila yun, i-observe. And thankful dahil after nun, yung mga ihi ko, walang mga urine na kasama. As in, normal yung urine ko. Malinis siya, walang blood. Normal na color. Kaso nga lang yun medyo may bula. Dahil nga syempre, meron tayong problem sa kidney. Pero yun lang naman yung inaantay. And then yung mga test na ginawa, like itong CBC, yung result nito is after 2 hours pa daw. So sana maging okay yung result na yon para tomorrow makapag-discharge na kami. So ayun. Thank you so much, and syempre sa aming mga family. Hindi lang sila talaga makapunta kasi nga walang magbabantay sa bahay, and ayaw din namin na abala pa sa kanila dahil ang ano lang namin kasi is yun nga, hindi kami masyado magtatagal dito sa hospital. Gusto din namin makauwi agad.
Ayun, pero syempre nakakausap namin sila sa video call dahil nga syempre concerned din sila sa kalagayan ko, lalo na yung mama ko talagang tatawag talaga siya kasi nga din siya, nagse-search din siya nung regarding sa ko gagawin yung biopsy na yan. Kukwento pa yan siya, sabi niya, ay binapanood ko, ipapasok ka daw sa malaking machine, ganyan. Sabi, ay kabog ka. Napanood ko, ganyan. Tapos may itutusok daw sa'yo, ganyan. Pero kakayanin mo yan, ganun. Pray ka lang always bago matulog, ayan. Thank you so much. Saka siyempre, thank you din sa mga nurses dito na actually nag-check kay mo dahil sobrang nila, hands-on talaga, ganun. Mo, totoo, ayan, sa attending physician ni mo sa kanyang nephro, ayan, maraming salamat, Doc. Kasi as in, alam mo yun, parang hindi ka talaga kakabahan sa mga nagaganap. Kahit kami, sobrang kabang-kaba na kasi first time nangyari. So, Katibog, no? Dinamahan pa tayo sa baba talaga. So, kasama din siya. At saka, pagka may mga concerns kami, madali siyang matanong, ganyan. Natawa nga lang ako na yung dun sa minalditahan niya yung din. Ay, hindi naman minalditahan, guys. Yung parang, tawag dito, parang Natarayan niya. natarayan niya yung license officer ng insurance namin. Kasi nga naman, tawag dito, nandito nga para magpa-check Para kasi ang lumalabas, yun sa may insurance, parang hindi sila naniniwala na nag-arise yung ganitong problem. So, yan? Pre-existing? Yan? Parang naghanap lang sila ng dahilan para di makover yan. True. Actually guys, nung ako naman yung na-admit nun, na-covered naman lahat. As in, wala kaming binayaran. Mayroon pa nga PhilHealth nabawas din Tsaka may nabasa kasi ako na bakit hindi na lang gumamit ng cash yun sa may previous vlog. Sabi ko, wala namang masama sa ganun. Kaso kasi syempre, kaya nga kumuha tayo ng mga insurance benefits para just in case na something happen with us sa mga future magagamit natin siya, 'di ba? For emergency. Hindi ko naman nila lahat ng mga insurances, pero I hope sana yung I know it's a business. Pero syempre yung hope na binibigay natin sa mga client, 'di ba? Kasi ako nag-work din ako sa insurance. Talagang ayoko na banggitin yung company, pahirapan talaga, especially sa mga claims. Dahil alam mo yun, nandun na nga papahirapan pang i-release. 'Di ba? For release na yung yung claims nila, and then ipepending pa. Mga ganong mga cases. Wag sana ganun kasi sana maging patas din lahat. Dahil nagbabayad naman yung client ng tama. In fact, sa amin, hindi namin siya guys in installment kasi nga ayaw na namin mag-isip ng monthly. So, kumbaga, winan of payment namin, and hindi lang kasi siya yung 10,000. Laki din talaga. Kaya, ganun. First time ko na-experience yung ganito kasi yung dati sa trabaho ko, hindi naman Verify lang nila yung yung tao. Kung member ba talaga. Pero ngayon ang hirap. Ewan ko kung bakit naging ganun ngayon kalakaran ng insurances ngayon. Imbis na stressin pa natin yung sarili natin dyan, let's hope for the best. Ayan, sa magiging result sa biopsy ni mo dun sa specimen niya. Kasi yung right kidney ang kinuha na ng ng specimen. 4 ba yun? 3. So, and si mo na lang siguro magkukwento ng experience niya during the operation, during the procedure, kung kaya na niya, siguro sa susunod na vlog, para ma-share din niya yung experience. Kasi gising siya guys Naririnig niya lahat ng mga pinag-usapan ng doktor, ganyan.
And in fairness talaga, as in salute din ako sa mga doctors dito dahil ang bilis nilang gawin yung yung procedure. Parang bumaba lang ako saglit para kumain and then tapos na. No? Naghintay ako dun sa labas kaso nga na parang na-anxiety ako pagka naghihintay. Lakad ako ng lakad, nakailang nurse na nagtatanong, "Sir, okay lang po ba kayo?" Alam mo, parang yung tatay na nagle-labor yung asawa mo. Tapos naghihintay ka na sa labas. Ganun. Nasaan na si baby? Andun pa sa nursery. Oh, tatawa ka. Pwede ka na kaya tumayo, no? Tapusin lang namin yung pagkain ni mo. And then, hintayin natin yung mga lab test. Kasi kinukuha ko rin guys yung mga test na ginagawa sa kanya Para syempre, updated din tayo sa mga lab results. And maraming salamat. Sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga prayers nyo guys. And it won't be easy. Hindi magiging madali. Pero, ayan, habang may buhay, may pag-asa, 'di ba? Sabi nga nila. And kahit papaano, ayan, at least early na detect, 'di ba? And then may chance pa para i-modify lahat ng mga bagay-bagay. So, lesson learned din 'yon. Sobrang lesson learned and acceptance. 'Yun lang naman ang importante talaga sa mga nagaganap ngayon. 'Di ba? And move forward sa mga nagaganap. Sabi ko nga kay mo, hindi ka pa mamamatay. Mahaba pa buhay mo. Marami pa tayong gagawin sa buhay. And, basta, sobrang, nagpapasalamat din ako sa mga doktor kasi, sila, yung hindi kayong, aanuhin talaga na ngangaragin na, ay, ganito po na yan. Ganun, diba? Kasi may mga ibang hospital or mga doktor na ganun Pero ayun, nire-rest assure naman kami na everything is well. So, magiging okay din naman ang lahat. And, wag na siya magpasaway. So, true. Kaya, kung ano yung diet niya, yun na rin susundin ko. Para, May lasa daw onte. Onte. Wala talaga. Konting lasa lang. Then after nito guys, magpakain natin. Kakain din tayo. Binili ko lang yung lasagna dun sa baba. Kahapon pa yun. Sana hindi pa sira. Nilagay mo ba sa Malamig naman dito. Hindi pa naman ako. Ayun guys, yung mga Biki na patawag. Tingnan mo, me. Tignan mo. Dali, Meron ditong mga iba-iba pa, tignan mo. Yun si Mama Biki, Ayun, 10 na lang. Lo. Ito, Tatlo 10 na lang yan, me. Pili ka na dyan kung ano. Ay, bakit inano yan? Ninilira? Hindi, yun yung una niya, pinakadulo. I-chine-check kung may dugo ba yung ihi kasi 'di ba nag-opera. Ano yan? May pula. Hindi, red horse nga yun, yung dulo. Red horse yun, me, red horse. Yan, kadiri ka. Ito, gusto mo to, 'di ba? Ito, Ay, gusto mo to, 'di ba? Tinapay. Yung. Tinapay, me. Tinapay. Meron din ako dito. Meron din akong monde. Sugar. Hindi naman matamis yan. Ay, hindi rin matamis. Hindi Ano naman pa ba? matamis ang kumite. Meron pa kami ditong Meron pa ako ditong tignan mo daw. Skyflakes. Nung isang linggo pa yan.
Kakabili lang to ha. Gusto mo to, me? Ito yung pasalubong ko sa'yo, me. Yak! Ay! Ano yan? Ito, oh. Ayaw mo to? La, ano yan? Pang ponytail talaga to sa buhok ka. Anong yaks? Bakit nandyan yan? Bakit may dala-dala ka? Nagpabili si Ambo kasi sa buhok niya. Tapos ito pa, oh. Di naman yung mga gamit kasi nakahiga siya eh. Hindi tignan mo na kung ano siya. Oh. So yun guys, update lang kay Mo. So kanina after niyang makatayo, actually medyo sumakit yung likod niya. Kaya may pumuntang doktor dito para i-check. So wala namang bleeding and okay naman so far. Okay din yung mga urine niya, yung mga samples na kinuha ng urine dito kasi naka-record talaga siya guys. So kada ihi niya may tagi-isang bote para i-check kung may mga blood bang nandoon sa urine niya. So ngayon, since nagpapahinga na si Mo and tulog na, hopefully tomorrow talaga maka-discharge na kami and matapos ko na itong lahat ng mga documents na kailangan. So actually may nabasa ako sa sa last vlog ni Mo na yun nga masanay na kayo na magluluwa every time na may activity sa mga hospital. And actually madali lang naman siya i-file kaso ang problema nga minsan ang hirap talagang anong tawag dito, hagilapin yung agent or even yung license officer. Kaya syempre hindi ko naman alam yung ibang mga terminologies dito in terms of sa mga ganito. Ayan. Kasi hindi naman nila in-explain din to sa amin prior. So, kaya medyo nahihirapan lang. So, parang pag ganun-ganun ang nangyayari. Kasi kaya, ang mas gusto namin is ma-expedite yung mga documents. Kasi nga, ang dami nang kailangan na for reimbursement ulit. So, kagaya nitong isa, actually dalawa yung i-claim namin. Yung isa na ang tagal-tagal na actually pinagawa namin last February 26. So, Feb 26 pa naganap yung mga test. And until now, hindi pa rin kami nabibigyan ng follow-up regarding that. Kaya, ito na naman nagiging medyo stressful na naman itong mga pinapapilapan nila kasi paiba-iba eh. And yun, kailangan mo din i-comply sa mga doktor nga kasi hindi nila i-refund pagka hindi mo sinulat talaga kung ano yung anong tawag dito, kung ano yung mga diagnosis na nilagay. And ayun guys, sa mga nagtatanong din sa diagnosis kay Mo, wala pa siyang pinaka-final diagnosis as of the moment. We're still waiting dun sa may kidney biopsy niya. Kasi hintayin muna namin yun. May mga diagnosis na sinabi pero ayaw muna namin mag-dwell dun sa diagnosis na yon. We will wait kung ano yung pinaka-final diagnosis paglabas ng kidney biopsy. So, let's continue praying na hopefully maging maganda yung result. Kasi, so far okay naman eh. Actually, may mga nakakausap din kami from US. Lahat ng mga laboratory tests niya, lahat ng mga ginagawa sa kanya is sinisend din namin sa family namin sa US na mga doctors and then nurse. Ayan. So, ayun. Okay naman daw. Nothing to worry about it. Kaya, napapanatag kami kahit papaano. Ito nga lang, ang stressful talaga yung insurance. Grabe talaga siya. So, ayun. Siguro guys, tomorrow, magbibigay rin kami ng update kung ano na bang ganap kay Mo. But for now, ayan, nagpapasalamat ako dahil sobrang daming nagpipray para kay Mo. Maraming salamat sa inyo and then maraming salamat din sa mga nagbibigay ng moral support. Ayan. Okay na po yung moral support. So, kaya mas napapanatag kami. And nagfa-follow up kung kamusta na si Mo. So, ayun. Kaya yan guys.
laban lang, 'di ba? Sabi nga ni mo, laban alaksan FR. So, ano lang yan, pagsubok lang to guys, and kakayanan natin to. And sana mabigay na rin yung reimbursement namin. Hopefully, ayan. Kasi may nag-message na sa amin from Pacific Cross. So, sana talaga, let's pray na mabigay ng mas maaga, 'di ba? Para at least ma-file na namin tong lahat bago kami ma-discharge. So again, maraming salamat sa inyo guys, sa lahat ng mga sumusuporta and nanonood ng vlogs namin. And sa simpleng pagko-comments nyo, ayan, mga suggestions nyo dyan, yung mga insights nyo regarding sa case nga ni mo, is napapanatag din kami kahit papaano. And soon i-update namin kayo guys kung ano ba ang magiging final diagnosis sa kanya. Pero right now, they are closely monitoring yun sa may kidney niya, yung mga kidneys niya. Kasi nga mataas yung kreya niya. Pero stable na. Hindi yung ganun na kataas na libo ha. Yung counting hindi. Nasa hundreds lang. And pero hindi din 500, parang ganun. So hindi talaga siya sobrang taas, as in nandun lang sa 100 to 150, 200, pero hindi siya nagto 200. Never pa nangyari yung 200 talaga. So pababa yung sa kreya niya. Kaya nga we're praying na sana mas bumaba, mas gumaling si Mo. And wala pa naman siya sa stage ng sa dialysis, kasi ang dami nagko-comment diyan na baka magda-dialysis, ganun. So wala pa naman siya sa ganung staging. Kaya talagang after this, itong nangyari sa amin, talagang lifestyle modification talaga to. 360 degrees ang gagawin namin. And bibigyan namin ng time yung sarili naman namin muna. Set aside lahat ng mga iba muna. So yun. And kayo din guys, i-prioritize nyo din yung health nyo. Kahit magpa-check up, ganun. Kasi kami talaga, buti na lang talaga guys, nung last year, sabi ko kasi, gamitin naman natin yung executive check-up na libre ng insurance. So, para ma-check din. Kasi even ako, matataas din yung ibang mga thyroid, ayan, okay naman, nag-clear naman yung sa thyroid. Kala ko may hyperthyroidism din ako, pero okay naman, na-clear din kasi nagpapa-check up din ako dito. And yun, medyo mataas lang din yung uric, cholesterol, ganyan. Pero na-work up pa naman daw. So sabi ni Doc, kaya pa yung baguhin, basta mag-lose lang ng weight. Lose lang ng weight, yung payat na nga natin guys, from 66 and then ngayon is nasa 60-61. So medyo nag-lose na rin tayo kahit papaano. And kailangan pa daw at least 10% na maglo-lose tayo. So ayun, update ko kayo guys sa magiging lagay ni Mo tomorrow para mapanatag din ang lahat. So ayun lang, masasabi ko maraming salamat again sa lahat ng mga prayers nyo, and salamat sa inyong lahat. We'll see you tomorrow and magbibigay kami ulit ng update. So good night guys.